it the short story long. Tayo po tayo lahat. Verse 22 down to verse 36. Sabay-sabay po natin basahin. John chapter 3, verse 22 to 36. I-preach ko na po itong mensahe ko sa baptist sa kanite. Pero ulitin ko, kaya sinabi ko, kaya ko na continue please. Okay, please. Therefore, say loud amen. Amen. Please begin. Ulitin po natin. Sabi-sabi. Please. After seeing Jesus and his disciples in the land of Judea, and there entirely them and baptized. And also baptized because there was much water there, and they came and were baptized. For that was Pentecost in Jerusalem. And there arose a question against some of the disciples. And they came out and said unto him, Rabbi, we are washing in the Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptized, and all men come to him. Just as he said, man received nothing, except he be given from heaven. You yourselves bear witness, that I said, I am not baptized, but I said before him. He that arrives is the bridegroom, but the bride and bridegroom is not ready. Rejoice greatly because the bride is so much. This is my joy for us to will. He must increase, but I must decrease. He that cometh from above is above. He that is aware of the servant, and he together, he that cometh from heaven is above all. And what he has seen and heard, that is and no man sees the testimony. He that receives the testimony, that sent to see that is true. For he who hath sent speaketh the words of God, for what I did not speak by nature of him. The Father loves the Son, and hath all things in his hand. He that believeth the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but wrath forever abide in him. Tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa inyong salita. Isa pong napakalaking pagpapala na mayroon kaming pagbabatayan ng aming paniniwala at paniniwala. Salamat po na kami niligtas niyo. Salamat po na kami po ay itinuring niyong tapat at kami po ay ibinigay niyo ng mga ministeryo. Patawad po dakilang Diyos sa napakarami namin pagkukulang. Linisin niyo po ang aming puso at kami po ay gabayan ngayong gabi sa pag-aaral ng iyong salita. Ipuin po ang aming mga puso, bigyan mo ng kalinawan ang aming isipan. Upang maunawaan namin ng iyong salita at gamitin namin ito, Panginoon, sa aming mga puso at maging bahagi ng aming Panginoon. Lahat po, Panginoon, ay dalangin namin sa pangalan ng aming manunubos na sa Kristo Jesus. Amen. Nung nalilipaw kami sa Santa Ana, Manila, kapag piyesta, ano po, benta, sarin-sarin po yung mga palaro. Alam nyo yung palosebo, Mukika, patapos yung mas taas na namin ang buha. And then, doon po yung basagan ng palayo, sa mga bata. Yung mga matanggulat, kasali rin sa basagan ng palayo. Hindi, yung basagan ng palayo. Pag nalasing po sila, ang laro nila basagan ng ulo. Yan po, tapos ang gawang buo. Pero sa amin, isa pong contest doon, yung pataasa ng ihi.
bawal na yun ngayon kasi masyado yun parang child abuse. Pero gusto nyo pataasan ng ihi. Kaya yung tablado, mga bata, usually mga primary lang, mga grade 1 to grade 4. Tatayo po doon sa harapan, kung 5 sila, 6 sila, then yung audience na roon. No? Tapos, kanila po alam nila, no? Pataasan po sila ng ihi. Bababa nila yung kanilang short sa harapan ng mga tao, tapos iihi sila. Yung pinakamatagal at saka pinakamataas, yun po ang panalo. Ngayon, ang puhunan mo para manalo ka sa contest na ito, dalawa. Una po, kailangan marami kang naiipong ihi sa iyong pantog. O sa urinary bladder mo, kailangan marami kang ihi doon. Kasi pag hindi ka, titiisin mo hindi umihi sa maghapon hanggang dumating po yung contest. Para marami. Okay. Pangalawa. Ang pangalawang puhunan po rito, pakapalan ng mukha. Tapos po, isipin mo harap ka sa audience, tapos harap pa nila, iihi ka. Kailangan makapalang mukha mo ka. Diba? Ngayon, ito po, parang pride po yan. Parang pride. Yung ihi, pag inipon mo, hindi ka umihi, kaagad. Anong mangyayari? UTI, kakaroon ng UTI, o kaya magkakasakit ka sa bato. Diba? Hindi naman kinakapalan mo lagi ang mukha mo, mamamanhid dyan. Pag yan po ay naman yun, masusugatan ka hindi mo nararamdaman. At pag lagi ka nasusugatan hindi mo nararamdaman, papangit ka. Ganyan mo ang pride. Kapag nananagiling may pride ka sa buhay, lalasunin ka yan. Pride going before destruction. At saka kung lagi ka may pride, wala ka naman dapat yung pagyabang, kakapal ang mukha mo, masusugatan ka, papangit ka. Tama po ba yun? Si John the Baptist, no doubt, ang naghanda ng daan ng Panginoon. Walang pag-aalinlangan din na siya po ay pinuri ng Panginoon sa Matthew 11. Sa mga propetang ipinanganak, na wala nang mas dadakila pa kaysa kay John the Baptist. Amen. Pero sa kabila ng mga katangian na yan, hindi po nagawang magyabang kay John the Baptist. In fact, ang sinabi niya ay, he must increase, I must decrease. Bakit na sinabi? Siya ang maitaas at ako ay may. Ano po yung mga kadahilanan? Basahin po natin doon sa verse number 28 at 29. Ano po sabi sa verse 28? Ye yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I am sent before him. He that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom which standeth heareth him rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This is my joy. This my joy therefore is fulfilled. Okay. Ngayon po sa mga kasalan, ngayon, ang parang sentro ng atensyon, ang pinaka-important, yung bride. Diba? Sa kanang kapag, here comes the bride, 3 months inside. 3 months inside. Pero yung ancient wedding, especially ang pinaka-big, yung group. Right. Diba? Naalala niyo yung parang may 10 virgins? Sino po inintay nila? Hindi yung bride, kundi yung groom. Diba? Yun ang pinaka-importante sa kasalan ng Hudyo. Now, even today, diba? Even today, yung bride, yun ang center of attention. Pero importante din yung bridegroom. Diba? Importante yung bridegroom. Right? Hindi po yung best man.
kahit na siya ang best man. Pastor Aldrich, siya best man. Binabalik. Pero papayag ka ba sa kasal mo sa December 17? Ako di Epan yung best man mo. Papayag ka ba yung best man mo yung kumukuha ng atensyon? Di ba? Eh kung hindi kakasal, tsaka yung mapapakasawa mo, hindi best man mo. Hindi ka dapat best man ang tawag doon. Because the best man is the groom. Hindi yung best man. Pero hindi ka papayag na yan ang papapel. Hindi ka papayag na kumukuha ng atensyon. Hindi ka papayag na yan bibigyan na regalo. Sabi ni John the Baptist, hindi ako ang bridegroom. Hindi ako ang bridegroom. Ako lamang ay kaibigan ng bridegroom. Kaya sinabi ni John the Baptist that he must increase, I must increase. Because he is not the star of the wedding. Amen. Hindi po siya ang star. Ang star po ay ang Panginoon ng Diyos. Huwag natin agawin yung gloria doon sa kaibigan lang po tayo ng bridegroom. Alam mo yung mga pastor, yung mga star complex, madalas ko nakikita sa basketball. Doon sa Sunday, naglalaro din ako ng basketball ng araw. Kaya lang natimil din ako. Pero ito mo napumpuna ko sa basketball, no? May mga tao, may mga lalaro doon. Hindi naman siya ang nagpapanalo doon sa team. No? Hindi nga siya makasipin. No? O hindi rin siya marunong gaano magdala ng bola. Diba? O kaya, hindi nga marunong magpasa. In fact, ang laro niya, lakos. Buaya. Wala, hindi nga siya magpapasa, hindi siya marunong assist, hindi marunong sumapalpal. No? Pero pagka nanalo yung team, at binigyan ng trophy, siya gusto mong Kapag magpapalitrato na yung team, dahil nanalo sila, gusto niya siya nakadilantera. Wala naman siya nagagawa sa team. Hindi papel lang yun, gusto maging star. Hindi mo siya dapat, ang binigyan po, yung pinakamalaki puntos. Di ba? Yung dapat. Pangalawa, pagkatapos ng laro at nagkukwentuhan, siya yung pinakagaling magkwento. Kaysa nagkukwentuhan, ako naman nakakaintindi ng konting basketball, dahil grade 6 pala ako, naglalaro na ako ng araw. Pagka nakakalimutan ng kwentuhan, nagkukwento sila, ang galing siguro ito magkwento. Ang galing, pagbihira yung magkwento niya. Ang galing. Pero isa nakita ko maglaro, wala na pala sinabi ko. Star lang pala, nagpapastar lang pala. Tandaan niyo po sa paglilingkod sa Diyos, hindi tayo umutrain, hindi tayo star. Star bridegroom. Tayo para magpagkilala lang ng star. Tayo na nagahanda ng magandaan. Tayo lamang po ay tagapangaral. Hamak na tagapangaral. Kaya hindi po yung pagkakaulit Pastor John Banaan. Hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman na gano'n ang pinagdahanan. Parang yung iba sa atin, medyo pa-good boy compared sa kanya. Pero sa harapan ng Diyos, lahat tayo mga walang sinabi. Lahat tayo gano'n. Kaya ngayon, ligtas ka na, likod ka na ng Diyos. Eh bakit ka nagpapastar? Tama? Nakalawa po. Excited to make the short story long. 31, verse 31. Sabi ko sa talatang 31, he that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. And he that hath seen and heard that he testified, and no man receiveth testimony. Number 34. He that hath received his testimony hath said his seal that God is true. For he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. Okay, the second reason, bakit inamin ni John the Baptist that siya ay dapat may baba at ang Panginoon nataas. The reason is not
not only because he is not the star, he is not the sovereign. He is not the sovereign. Liwanag po ng kanyang sinabi. No? Sa verse number 31. Sa second part. He that is of the earth, earthly, and speaketh of the earth. Yan. Tayo po sa lupa. Ang pinag-uusapan natin, panlupa. Di ba? Ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa lupa. Amen? Ano ba ang pinag-uusapan natin? Kung hindi tayo binado ng Diyos. Basketball. Kasi yung play, hindi na makakulo eh. Yung sinasabi ko, hindi ka din. Marami ang pinag-uusapan natin, pera. Ang pinag-uusapan natin, mga kamunduhan. Ang pinag-uusapan natin, mga ganitong bagay. Para tayo kikida, para tayo sasaya natin. Yan ang pinag-uusapan natin, panlupa yan eh. Tapos hinaangkin natin yung sinasabi ng sovereign. Di ba? Bakit tayo magmamalaki? Ang Diyos ang may lalang ng lahat ng bagay. Ano ang nagawa natin? Awan. Diba? Ang Diyos ang may control. Ang Diyos ang may control, no, ng mundong ito. Tayo, ano ang control natin? Tayo nga kinukontrol ng asawa natin eh. Wala tayong kaya ng tangin. No? Yung bagto, sunod-sunod yung bagto. Ano nagawa natin? Wala. Kapatid ng Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. He controls everything. Nobody can stop him. Nobody can question him. Bakit hindi ang buhay ni John the Baptist? Kaya he thunders in the statement, he must increase, I must decrease. And he is not the sovereign, neither are we the sovereign, only the Lord Jesus Christ is the sovereign. He is from above, we are from the earth, He controls everything. Amen. Amen. Bagay. Verse 35. The Father loveth the Son, and hath given all things unto His hand. John the Baptist said he must increase. I must increase because he is not the star. He is not the sovereign. Thirdly, he is not the Son. Pero ba kayo, kaibigan, mas mapapil pa sa inyo? Diba? Kung makatingin sa tatay mo ay parang siya yung anak. Kaibigan mo lang, hindi ikaw yung anak. Diba? Kung umepal ka man, at least anak ka. Kung magmayabang ka man sa harapan ng tatay mo, at least anak ka. No? Eh, kapitbahay ka lang eh. Yun ang problema ng kapatid sa atin minsan eh. Hindi natin alam kung paano tayo magkakita. Busbusin tayo, marunong tayo, pulong tayo, di ba? Hindi naman tayo yung bugtong na anak eh. Ngayon, nagkaroon tayo ng magandang ministry, maganda na yung miyembro natin, malaki na yung offering natin, di ba? Maganda na yung sasakyan natin, super yabang tayo. Diba? Parang yung gawain, buti na lagi natin narinig yung to God be the glory, tama lang naman yun. Diba? Pero yung para ang ginin mo yung gawain, eh, ikaw ang dahilan, kaya lubago yung gawain. Yung member kami, diyan namin pinagmamalaking yung star. Tumapin mo sa akin mo, nung star ako, sabi mo na ko,
Kasi bata ka pa, tinukuran ka lang yung bata. Alam mo sagot ng bata, kasi yung tanda ka na. Pag binalikan niya ulit, tinukuran ka lang yun. Kasi yung bata ka pa. Alam mo sabi ng bata, wala na siyang malang naisip, wala naman sa kanya sa akin. Ampong ka kasi. Wala sabi ka tamo, limang taon lang yata, ampong ka kasi. Ampong na kayo. Ampong na tayo. Wala tayong magkita. Si Kristo ang only begotten Son. Tayo, adopted Son. At kaya tayo in-adopt because of Jesus Christ. Papapil ka pa laban sa Kanya. Papapil pa tayo laban sa Kanya. Hindi naman tayo anak. Pinampun lang tayo dahil sa biyaya. Huli-huli yan. Verse 26. He that believeth in the Son, had everlasting life. He that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. John the Baptist said, he must increase, I must decrease, because he is not the star, he is not the sovereign, he is not the Son, he is not the Savior. Amen. 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 Right. Hindi ito ang pagligtas. Salamat ka. Nangitisan kita. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka naligtas. Pero isang ko nag-forward doon sa isang galon na tao. Hindi ka. O, tinanggap mo ba ang Panginoon? Sino nagligtas sa'yo? Si Sister Del. Alam nila, pag mo nagkamali ng mga di ba? Instrumento lang tayo sa Diyos. Kailangan ko yan, instrumento lang tayo sa Diyos. Dahil, ang gagawin lang natin, nagpapangaral. Ang actual na nililigtas, ang Diyos. Kaya minsan nakakalito ko yung ilan yung na-save. Di ba? Minsan nakakalito yun. Kasi ang talaga naglililigtas ang Panginoon. Responsibility mo natin mangaral. Kung meron tumanggap, purihin ang Diyos. Kung meron tumanggap, that's God's business. Pero pag minsan magsalita tayo, parang tayo may nagligtas. Kung paano yung tagapagligtas? Hindi, di ba? Hindi ka natin nailigtas sa sarili natin. Di ba? Hindi ka natin nailigtas sa sarili natin. Parang kung makapagkwento tayo, parang libo-libo na iligtas natin. Wala tayong magagawa para iligtas ang sarili natin. Sa John the Baptist, sa isa pang bahagi ng kasulatan, first chapter, sabi niya, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Because he knew well that he is just the introducer of the Savior. He is just the one who prepared the way. He is not the Savior, but rather the Lord Jesus Christ is the Savior. Yung mga kaibigan kami, sumakay ko sa elefante. Ang kakataon yung elefante pala. Sumakay sila sa elefante at naglalakad yung elefante tapos tumawid po ito sa tulay. Binulog. Sabi yung kuto sa kapwa niya ko, tignan mo yung paano natin, umiyanig yung tulay. Ang Diyos ang nagdadala sa atin. Kung sumabog man sa paligid dahil sa Diyos, kung mayamig man ang lupang tinatayo natin dahil sa Diyos, kung magkaroon na ng kaligtasan, magkaroon na ng revival, magkaroon na ng maligtas, maraming simbahan dahil sa Diyos. Dahil, pumunta lang tayo. Pumunta lang tayo. Si John the Baptist, hindi po nagmalaki. Dahil, alam niya, wala siyang may pagmamalaki.
si Kristo pwedeng magpataas. Diyos siya. Pero pinili niyang magpakumbaba. Let this mind be also in you, which was also in Christ. In the form of God, thought in that robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. In fashion as a man, he humbled himself and became obedient. Amen? Si Kristo hindi nagmayabang. Si John the Baptist hindi nagmayabang. Sino ang pinakamayabang na lalang ng Diyos? Sino? Si Satanas. Ang pinakamayabang. Ngayon, kung gusto natin magmayabang, wala tayong buwang sa gawain ng Diyos. Wala tayong buwang sa gawain ng Diyos. Dahil si Kristo, na Panginoon natin, hindi nagmayabang. Si John the Baptist, na pinakadakila sa lahat ng mga propeta, hindi nagmayabang. Ang nagmayabang si Satanas, tuka sa kanya sumama. Birds of the same feather, sasama ka sa mga kay Kristo, kay John the Baptist, tsaka sa mga Kristiyano na papakumba, ibabalahibo mo. Ang kabalahibo mo, sino si Pierre? At saka sa kaudin, ibang mga natin, no, santo sa iyo. Wala kang puwang sa Pierre. Alam mo bakit? Kasi ano yun, ay samahan ko ng mga dating mayayabang. Nagluto na po. Umuupot at namulan. Salamat po na